Alam ko po na very familiar po sa inyo ang story ng paghahandog po ni Abraham sa kanyang anak. And it is good na maintindihan po natin na ito po ay testing. Ito po ay pagsubok ng Panginoon kay Abraham. Now, siguro po maganda rin na atin pong laging maunawaan na tayo po'y sinusubok ng Diyos upang tayo po mahayag sa atin ang ating mga sarili. Because sometimes it is very easy for us to claim that we love the Lord. At may mga pagkakataon po na sinasabi natin na tayo po mahalaga sa atin ng Diyos, ang salita ng Diyos. Pero may mga pagkakataong susubukin ka ng Diyos upang ihayag sa iyo ang iyong sarili. So, hindi po kailangang subukin ng tao ang Diyos para makilala niya tayo. Because Him being an all-knowing God, kilala niya po tayo. Yung ating pong buong pagkatao, kilala po niya tayo. So, there's no need for God na susubukin niya tayo para makilala niya tayo. No. It is actually more of doon sa paghahayag ng Diyos ng ating pong sarili. And at the same time, it is good na sa Biblia, makakita tayo ng mga natutong sumunod sa Panginoon. Now, dito po sa mensahe natin, I want to encourage everyone to always obey the Lord in your life sapagkat yan po ang susi upang tayo po ay pagpalain. Mula po sa ating pong nabasa, mula sa kwento po na ating nabasa, nakita natin na sila'y o siya ay pinagpala ng Panginoon sapagkat natuto siyang sumunod sa Diyos. Now, alam niyo po, napakagandang maintindihan po natin na ang usapang pagsunod ay dapat may tamang kaunawaan. Okay? It is good to make sure that when we say we are obeying God, make sure talagang yung tunay na diwa at ang kahulugan ng pagsunod, yun po talaga. So napakaganda po na ngayong umaga, ang bawat isa po sa atin ay mapaalalahanan because sometimes we are even asking God na parang hindi tayo nabe-bless sa buhay natin. Mga kapatid, the reason why it is good for you to learn dito po sa lesson na ito because if you will study the Word of God, ang obedience po ang susi upang tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. Amen? For the Lord to bless your life, you need to obey Him. That is His design. Diyos po ang nag-design na sa pagsunod may pagpapala. At dito po sa storya ni Abraham, nakita natin that the Lord blessed him. At ang sabi po, sapagkat pinakinggan mo, sinunod mo ang aking tinig. How about you this morning? Are we obeying God? At kapag sinabi nating sinunod natin ang Diyos, talaga bang yun ba ang tunay na diwa at tamang diwa ng pagsunod? Mga kapatid, if we will obey God, we need to obey God, promptly. Diba? Immediately, right away. So, kailangan po matuto nating sundin ang Diyos nang hindi po masasabing, alam niyo po yon, yung bang dinidelay po natin, lumalagay po tayo doon sa idea na talagang parang pinaghihintay natin ang Panginoon. That is wrong. Okay? In obedience, maganda po na magsisisunod po tayo. We need to obey God promptly. Okay? We need to obey God perfectly. Di po ba? Kailangan po kung ano yung sinabi niya, susundin po natin siya. So pag ang Diyos nag-utos, pag ang Diyos inutusan po tayo, wag nating paghihintay ng Panginoon. Pagka sumunod po tayo sa Diyos, dapat perfectly. Ang ibig ko pong sabihin, kung ano ang ayon sa inutos niya, yun po ang dapat nating gawin. Remember the story of King Saul? Malaking problema sapagkat hindi nasunod kung ano talaga ang inutos ng Panginoon. So, merong bahagi po na kung saan hindi po niya ginanap. So, ang tunay na diwa ng pagsunod, ito ay dapat hindi po may pagkaantala, okay? We need to obey promptly, we need to obey perfectly, and we need to obey patiently. Diba? Patiently. Ibig sabihin po, basta sumunod ka, wala kang doubt na gagawin talaga ng Diyos kung ano po ang talagang sinabi po niya sa atin. So kaya ulitin ko po sa pagsisimula pa lang, sinasabi ko na po sa inyo na pagsusunod po tayo sa Diyos,
sumunod po tayo mga kapatid ng mabilisan. Ang ibig sabihin po, wag nating paghihintayin ang Panginoon. Okay? Pag sumunod po tayo sa Panginoon, kailangan accordingly, perfectly, kung ano talaga yung sinabi niya. Alright. So, dito po sa ating pong magiging pag-aaral, bibigyang pansin ko po sa inyo, yung pong ilang mga bagay patungkol sa usapan ng pagsunod. Okay? Kukunin natin yung storya po ni Abraham. And the first point that I would like to share, okay, bago po tayo magsimula, ano po yung sinabi ko po? Bago ko ibigay sa inyo yung pinakapuntos natin, paalala sa pagsunod, we need to obey God promptly. Okay? Don't delay. We need to obey God perfectly. Ibig sabihin, kung ano yung kanyang sinabi. And then, patiently. Okay? Pagka po tayo isusunod, okay, we need to obey God patiently. Huwag maiinip, mga kapatid. Huwag maiinip. Alright? So, dito po sa ating pag-aaral, again, makikita natin that obedience is the key to unlock God's greatest blessing. Kumbaga, marami pong miracle ang mawi-witness po ninyo sa pagsunod sa Panginoon. At isa na nga po dito ang ating po naging example. Marami pong tao gusto nila ng favor ng Panginoon, pero tinatanggihan, sinusuway ang utos ng ating Panginoon Diyos. And it is good to learn that in this story, ipinapakita po that true faith is proven not by words we speak. Ibig sabihin, yung pong talagang totoong pananampalataya, hindi po ito pinatutunayan doon sa salita lang na sinasabi natin. But by works of obedience, we perform. Yung pong mismong paggawa po natin. Okay? So kaya ngayon po, mga kapatid, mga minamahal, bibigyan po natin ng pansin ang ilang bagay. Okay? Hati-hatiin po natin yung talata. Number 1, the call to obedience. Yung pong masasabi po natin ang panawagan para sa pagsunod. Siguro po, magandang makita natin sa talata, yung sinabi po, and it came to pass that God did tempt Abraham and said unto him. Yung po yung nasa unang verse, mga kapatid. Sinubok ng Panginoon si Abraham. Okay? Sinubok po siya, mga kapatid. Yan po ang maliwanag na sinabi sa verse number 1. So, ang Diyos po ay mayroong pagsubok kay Abraham at ito po ay sa pamagitan ng kanyang pag-uutos. And then, siyempre po, ang bawat utos ng Diyos ay panawagan para sa ating pagsunod. It is good to make sure that every time that God is commanding us to do things, it is good and it is always right na sumunod po tayo sa Panginoon. Hindi nyo po makikita na si Abraham nakipagtalo sa Diyos. Kasi alam nyo po, meron pong naturalesa ang tao. Imagine, just for you to know and for emphasis purpose, gaano katagal, ano na edad ni Abraham, gaano katagal na hinintay po nila, nabigyan at pagkalooban sila ng anak. In fact, dumating na nga doon sila sa punto na hopeless po sila, pero ang Diyos, mga kapatid, sa kanyang kabutihan, pinagkalooban po sila ng Isaac, and here we can see na tinukso o sabihin po nating sinubok. Okay, sinubok. Ginamit po kasi yung salitang tempt, but I just want to elaborate and to expound to everyone that the word tempt in that particular verse ay patungkol sa pagsubok. Ano po? So, pagkahutokso, kay Satanas po galing. Ang pagsubok po ang nanggagaling sa Diyos. So, makikita nyo po, mga kapatid, na sa storya, wala pong nangyaring pagtatalo-talo. Makikita nyo po na ang kanyang pagsunod immediately. In fact, kung inyo pong inunawa ang binasa ko, makikita nyo po na talagang ang bilis ng pagsunod. Gumising pa po siya ng maaga. Para siyang mga ka-believers breakfast, mga kapatid. Nagigising ng maaga just to hear the message, just to hear the voice of God, the Word of God. Okay? And it is also good, mga kapatid, na makita natin na sa pagsunod po, ang pagsunod, niliwanag po, na iniisa-isa nga po natin, di po ba? So, ang sabi po, ang magiging halaga ng kanyang pagsunod. So, una po, makikita nyo po, yung panawagan para sa pagsunod. Inutusan siya ng Panginoon.
Inutusan po siya, and immediately, and then very early in the morning, gumising po siya ng maaga. Mga kapatid, alam niyo po, ang pagsunod na nasa puso, hindi po kinakailangan na tayo po ay magpatumpik-tumpik. Ano po? If we already receive the command from the Lord, yan po yung best time to right away obey kung ano po ang sinabi ng Panginoon. Kadalasan po, yun ang nagiging problema po ng marami. Atin lang din ang service bilang pagsunod sa Diyos, magpapalate pa sa service. Okay? So, hindi magandang habit, hindi magandang attitude. Akala nyo, simpleng bagay lang yon? No. Diba? Pagsunod sa Diyos yan. Paano pa kung sa worship, padadala pa yung anak nyo para ihain sa Panginoon? Di lalo na po sigurong bumigat ang katawan po natin. Ito po maliwanag, inutusan po siya, tinawag po siya ng Panginoon, inutusan siya ng Panginoon na i-offer si Isaac, ang kanyang kaisa-isang anak. Mga kapatid, mga minamahal, ang gusto ko po ipaunawa sa bawat isa po sa atin na dapat makita nyo po na kapag ang Diyos ang nag-uutos, ang tama, right away, obey. Diba? Sunod po tayo. So makikita rin po natin mga kapatid na hindi biro ang masasabi po nating pagsunod. Sapagkat ang halaga ng kanyang magiging pagsunod ay ang kanyang kaisa-isang anak. Okay? The cost of obedience. Ang sabi po ng verse number 2, take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest. Diba? Pansinin niyo po mga kapatid, sa pagsubok po ng Panginoon, may mga pagkakataong yung mahalaga sa atin, doon niya tayo susubukin. In fact, kahapon, by the way, shout out po sa mga taga People's Baptist Church International, sa panguna po ni Bishop Andaya. So, kahapon po ng umaga, nagbigay po ako ng challenge po sa kanila about giving. And then, ipinakita ko po na sa usapan ng giving, hindi kung ano-anong debate ang pakikinggan natin, kundi kung ano po ang sinabi sa salita ng Panginoon. Okay? At alam niyo po, ang isang problema ng marami, usapang ikapo, di po ba? So, para sa kanila, mabigat sundin hanggang sa naglalagay po ng mga pangsariling pangatwiran. Mga kapatid, mga minamahal, sabi ko nga po, kung naniniwala tayo na ang 100% sa Diyos galing, nasa karapatan ng Diyos kung kanyang kukunin. Just try to analyze, mga kapatid. Okay. Mula sa kalagayang walang Isaac, walang anak, binigyan ng Panginoon si Abraham at si Sarah ng anak. Okay? Ngayon, ito po ang pagsubok. Binigyan sila ng anak, pero hinihingi ng Diyos ang anak para i-offer sa Kanya. Marami po sa atin, 100% na ibinigay ng Panginoon, ang pina-o-offer lang, yung 10th part, yung tithes, pero ang dami pa nating argumento at issue. Hindi naman utos sa atin yan para sa Israelites yan lagi ko nga po sinasabi, sa mga nakakaintindi po ng Bible, wala pa po yung panahon po ni Moises. Diba? So, yun po pala, panahon daw po yan ng Israelites. Panahon daw po yan ni Moses. Sabi ko nga, wala pa sa panahon ni Moses, nagtatites na po yung mga godly. Di po ba? So, kaya, don't think na ang usapan ng tithing ay pang-Israelites lang. Hindi po. Kung ito po'y practice ng godly, yun po ang magandang gayahin po natin. Pero wag tayong lumayo. Ang ganda po ng gusto kong i-point out sa inyo. And I believe maganda na tuwing nakakarinig tayo ng mensahe, kahit sa pamilyar na storya na po sa atin, makuha po natin yung point. Imagine, mula sa walang Isaac, ibinigay ng Panginoon. So mula sa wala, binigyan ka ng Panginoon. 100% ng lahat ng meron ka, bigay ng Panginoon. Okay. Ngayon, kung si Isaac binigay ng Panginoon, at ito po'y hiningi ng Panginoon, at sinabi ng Panginoon, i-offer mo sa akin, ano pinakita ni Abraham? Okay? Kahit napakahalaga pa sa kanya, kahit ang buong Isaac na ibinigay ng Panginoon sa kanya, okay? Dahil ang utos ng Diyos, ibalik sa kanya, i-offer sa kanya. Makikita nyo po, na may halaga, di ba? Meron pong cost ang magiging pagsunod po ni Abraham. At ito po ay inialay niya, ini-offer niya.
Nandun yung kanyang obedience, mga kapatid, in spite of the fact na ang hinihingi po si Isaac. Ibinigay si Isaac, heto ang Panginoon ngayon, ang sabi, i-offer mo sa akin. Tayo po, sa 100% na meron tayo, hindi 100% ang pinabibigay at pina-offer ng Panginoon. Tithes and offering lang, nagkakatisuran pa po, mga kapatid. Diba? Isipin nyo po kung gaano tayo kalayo kay Abraham, mga kapatid. Sabi ko, siguro kahit lahat ng pera nyo, ipa-offer ng Diyos, i-offer nyo kung papipiliin, i-offer mo yung anak mo o yung pera mo. Diba? Kung sa pera pa lang po, mahirapan na tayong mag-usap para sa offering. Paano pa kung anak ang ipa-offer sa atin? Hindi naman siguro magandang kaisipan na sa isang magulang, very easy na i-give up niya ang kanyang anak. That is very hard to do. But because God is the one asking Abraham to offer Isaac, makikita nyo po yung kanyang obedience. And you know, may mga pagkakataon po na gusto ng Diyos makita at maramdaman niya ang halaga ng ating pagsunod. Importante po, mga kapatid, na tayo po ay maging masunurin sa Diyos. Di ba sabi ko nga sa inyo, pagkasusunod tayo dapat perfectly. Hindi lang po talaga immediately or promptly. Dapat perfectly. Kung ano yung hinihingi ng Diyos, yun ang i-offer mo. Yun ang ibigay mo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, nasa conviction po yan. Nasa pagkilos po yan ng banal na Espiritu. Kung tayo po ay nakikinig at inuunawa po natin ang ating pinakikinggan, kung tayo po kaya ang subukin ng Diyos na ang ipapa-offer ng Panginoon sa atin, yung anak natin. Baliktad na baliktad po sa marami po, kaya hindi nakaka-attend sa church dahil po sa anak. Hindi po ba? So mga kapatid, it is good to somehow, di ba, understand that sometimes God will test us para lang po makita niya kung hanggang saan ka handang sumunod sa Kanya. I-offer mo si Isaac, ang iyong kaisa-isang anak, ang iyong mahal na anak. Ako naniniwala po, kapag ka ikaw ay magulang, kahit siguro ang tigas ng ulo ng anak mo, hindi ganun kadali. Hindi nangangahulugan na matigas ang ulo ng anak mo, i-give up mo. Nakakakita tayo ng mga magulang, talagang pabalik-balik sa bilangguan para dalawin ang kanyang naging drug addict na anak, ang kanyang naging kriminal na anak. So, kasi pag magulang, napakahalaga talaga ng anak. Kaya ang pagsubok na ito ay hindi birong pagsubok. Kaya naman makikita natin, nakahanga-hanga. Diba? So, ito po ay masasabi nating may halaga kay Abraham. It is good also to consider the challenge. Diba? Dahil ito nga po ay very precious kay Abraham. So, ang hamon ngayon dito, susundin mo pa rin ba ang Diyos? You know, it is very easy to obey kapag ka po ang command, simple lang. Kapag ka po walang malaking halaga. Pero kapag ka ang pag-uusapan po may halaga na, kaya sabi ko, tingnan nyo ang Living Water Baptist Church, every year sa celebration namin, in a month time, nag-a-accomplish po kami ng hindi birong halaga to celebrate the goodness, the faithfulness of God sa church para sa aming anniversary. And you know, sa natatandaan ko po mula nung ako po'y nagpastor sa LWBC Santa Mesa, hindi pa po kami binigo ng Panginoon. Why? Sapagkat ang maraming mananampalataya sa LWBC, talagang makikita nyo po that in spite of the fact na hindi po magaan kung tutuusin ang mga challenges, hindi masasabi nating walang halaga ang gagawin, pero mga kapatid, talagang ikinukonsider naming hamon ito to prove to God kung hanggang saan at gaano namin siya handang sundin. Sabi ko nga, kung ikaw ay susunod lang, na ang motibo mo pagpapala lang, mali po yun. Pero hindi masama na sumusunod ka dahil gusto mong pagpalain ka. If one of the motives, if one of the reasons why you are obeying God because you really want God to bless your life, there is nothing wrong. That is not wrong. There is nothing wrong with that. But if that is the only reason, alam niyo po, ang dapat ultimate reason, kaya mo siya sinusunod kasi Panginoon mo siya. Kaya mo siya sinusunod kasi Diyos siya. Kaya mo siya sinusunod kasi dapat siya ang masunod sa buhay natin.
But here in this story, we can see that the Lord tried or test Abraham. Sinubok po niya si Abraham. So nandun yung panawagan para sa pagsunod. Nandun yung halaga ng magiging pagsunod. At nandun yung matinding hamon sa pagsunod. Mga kapatid, it is very challenging. I-offer mo si Isaac. Hindi magaan, hindi madali. Napaka-precious ni Isaac, mga kapatid. Hindi ba ganun po tayo pagka unang anak ni ayaw nating madapuan ng lamok, ayaw nating madapuan ng langaw, at kahit nga ho yung mga mukhang langaw lang, ayaw nating mahipo at mahawakan ng anak natin, di po ba? Hindi langaw yon, mukhang langaw lang, mga minamahal. So, kidding aside, it is really great and wonderful to somehow weigh the obedience of Abraham, that his obedience is costly, mga kapatid, may halaga. Therefore, challenging. Challenging po yon. So, yung iba po, very challenging na sa kanila yung tithing Yung 10%, ibibigay ko, parang, alam niyo po, kinahihinayangan pa rin. Sabi ko nga, kung ang hiningi ng Diyos, 90%, may karapatan ba tayo para questionin siya? Sa Kanya galing ang lahat, 100% sa Kanya. Napaka-considerate nga ng Panginoon, napakabait nga ng Panginoon, di po ba? At ang dahilan naman nun, sapagkat meron pong mga masasabi po natin na talagang nangangasiwa sa templo, may mga manggagawa ang Panginoon. Sana po hindi kayo na-estorbo ng ibon, ano po? Mukhang mas malakas pa po sila sa akin. Well, it is good to somehow learn this very important message that the true essence of obedience is obvious in the life of Abraham. Yung tunay na diwa, kahulugan ng pagsunod. Diba? So nakita natin yung tawag para sa pagsunod. Okay? The call para sa pagsunod. And then, the cause of obedience. And the challenge of obedience, mga kapatid. Yung hamon. So, alam nyo po ba kung bakit kahit may halaga at kahit very challenging, ang isang Kristiyano, susunod yan kapag ang tiwala niya sa Diyos ay lubos. Diba? Ang tao ay susunod sa Diyos kapag ang tiwala niya ay lubos. So, dito makikita natin the confidence of obedience. Why do you think Abraham, in spite of the fact that there is a cause and it is very challenging, that the command of God is very costly and challenging, why do you think it seems very easy para kay Abraham to obey the command of God? Mga kapatid, it is because of his confidence in God. Alam nyo, yun ang malaking problema natin. May mga pagkakataon po na kaya hindi tayo makasunod, para bang ang tinitingnan natin, unreasonable ang Diyos, para bang iniisip natin, hindi naintindihan ng Diyos yung pinagagawa niya sa atin. Mga kapatid, it is good to somehow develop na sa buhay po natin, ang ma-develop yung kumpiyansa natin sa Diyos. Yun ang itanong mo sa sarili mo. May tiwala ka ba sa Diyos? Kung may tiwala ka sa Diyos, ba't hindi ka makasunod? Kung may tiwala ka sa Diyos, ba't hindi mo mapanghawakan yung kanyang pinagagawa sa iyo? Bakit hindi po natin mapagtiwalaan na tama ang Diyos sa pinagagawa niya sa atin, na talagang alam ng Diyos kung ano ang kanyang ginagawa? Maniwala po kayo sa akin, malaking porsyento ng hindi natin pagsunod ang kawalan natin ng kumpiyansa sa Diyos. We can see in this story that Abraham is very confident. In fact, sabi ko nga, wala na pong diskusyon kung ano yung sinabi ng Diyos. Ang aga-aga pa lang gumising siya, nagsama pa siya ng 2 alalay, pumunta po sila at nung matanawan na po niya yung bundok, na ayon sa sinabi ng Panginoon, pinaiwanan na po yung 2. And then makikita niyo po yung mga statement of faith nito pong si Abraham. O, dyan lang kayong 2, tas babalik kami. Isipin niyo po yung mga statement niya. Kasi kilala niya ang Diyos at pinagtitiwalaan niya ang Diyos. Mga kapatid, maliwanag, nung sinabi po ni Isaac, nandito na lahat, nasaan na ngayon yung offering? Confidently, ano po ang sabi po ni Abraham? Jehovah Jireh, God will provide. Amen? Yan po yung statement of faith, mga kapatid. The same thing. Kung may inuutos ang Diyos sa atin, be confident na hindi sa ikasasama natin.
Kaya dapat po ang usapang utos ng Diyos ay hindi maging burden sa atin. Ang usapang utos ng Diyos ay maging challenge sa atin na ipapakita natin kung gaano katindi ang kumpiyansa natin sa Panginoon. Kung bakit tayo susunod. Kasi kilala natin ang Diyos. Alam natin yung ginagawa ng Diyos. Alam natin kung bakit tayo inuutusan ng Panginoon, and we are very confident na ang lahat ng bagay for our good. Amen? Meron pong gustong patunayan ang Diyos, mga kapatid, sa atin. And it is very encouraging. Kung ikaw si Abraham, it is very encouraging na ikaw ay nakapasa sa pagsubok. Amen? Na nakapasa ka doon sa pagsubok ng Panginoon sa iyo. Napakaganda po nun. Ang nakakalungkot, sinubok ka lang ng Diyos, nawalan ka ng tiwala, sumuway ka sa Kanya, hindi mo ginawa, and then, hindi nangyari yung dapat mangyari. Mga kapatid, again, it is good for us to develop our confidence in God. You trust the Lord always in your life. Wala siyang ipagagawa na ikasasama mo. Wala siyang iuutos sa iyo na ikapagdudusa mo. Ang gusto ko pong i-point out every time that God is commanding you to do things, believe me, just put your trust in the Lord, have confidence in God na alam niya kung ano ang ipinagagawa niya, and in the end, you will find out that God is always right. Amen? That God is always right. Kaya nga, itatanong natin dapat sa sarili natin, ano ba talaga ang dahilan para suwayin natin yung inuutos ng Panginoon? Sabi ko nga, yung statement of faith nitong si Abraham, for me, nakaka-encourage, mga kapatid. Sa Hebrews chapter 11, kasi mga kapatid, tingnan nyo po ho, bakit ka mahihirapang sundin o ibigay sa Diyos ang hinihingi niya sa iyo, samantalang mula naman sa wala, binigyan ka ng Panginoon? Remember that logic? Diba? Yung sinabi ko po sa inyo, mula nga sa imposible na magka-Isaac sila, mula sa imposibleng magkaanak sila, naging very possible. Diba? Tapos heto ka, magdududa ka na mula doon sa meron na ibinigay ng Panginoon sa iyo, na kapag ka binigay mo yung tithes mo, na kapag ka binigay mo yung offering mo, mission giving mo, sacrificial giving, minsan po kasi nagrereklamo tayo, ang dami namang giving, hindi tayo nagrereklamo, ang dami namang blessing. Meron ba sa inyong nagrereklamo na ang daming blessing? Kaya minsan, medyo nagkaroon kami ng brainstorming sa church. I remember that nung matagal na. Ano po? Sabi ko, ano ba una? Blessing o giving? Okay? Kasi sa giving, ang pangako, blessing. Pero mahirap gawin ng giving kung wala kang na-receive na blessing. Ano ba talaga una? Subukan nyo nga pong isipin. Okay. Mga kapatid, una po ang blessing. At ang pag-maintain ng Diyos para sa iyong pinagpalang buhay, ang isa sa susi, giving. Hindi ka po pwedeng magbigay nang hindi ka pinagpala ng Diyos. Kasi ang ibibigay mo mula sa pagpapala ng Diyos. Pero ang punto po, mga kapatid, sa pagbibigay mo, okay, mananatili ang pagpapala ng Panginoon. Kasi after na ikaw ay pagpalain ng Diyos, so di naging stewards ka ngayon. Naging steward ka ng blessing ng Panginoon. And then, sa naging disenyo ng Panginoon, pag naging good steward ka, sa pagbibigay, aralin niyo po sa Bible, lahat ng utos ng Diyos, lahat ng turo ng Biblia sa giving, ang resulta blessing. Kaya medyo nakakatuwa yung naging brainstorming namin. Ano ba talaga una? Blessing muna bago giving? Giving para sa blessing. Well, tama po. Blessing muna para makapagbigay, at sa pagbibigay, para patuloy kang pagpalain. So, yun po ang disenyo ng Panginoon. And makikita po natin that the mentality is right. That the mindset of Abraham is right. Mula sa wala, sila'y pinagpala. Mula sa wala, sila po'y binigyan. Ikaw, hindi mo ba naiisip yun, kapatid? Mga minamahal, hindi po ba natin naiisip na sa totoo lang, anumang ini-enjoy natin ngayon, sa katotohanan, kanino ba nanggaling yan? So yan po ay nanggaling sa Diyos. At lahat ng meron ka, katiwala ka ng Panginoon.
Now, ang Diyos ngayon, may mga itinuro sa atin, may mga inutos sa atin, and in obeying the command of God, and in doing the will of God, mga kapatid, yun po ang masasabi nating magme-maintain ng blessing ng Panginoon sa buhay natin. Kaya mga kapatid, mga Kristiyano, sinasabi ko po, alam na alam niyo yung storya ni Abraham, pero kunin natin yung weight, kung gaano ka-loaded po ang usapang obedience in the life of Abraham. Because ang testing ng Panginoon sa kanila hindi magaan. Ang naging pagsubok ng Panginoon sa kanila, si Abraham ang pinag-uusapan natin dito. Pero kung ikaw si Sarah, hindi ka ba kukontra sa asawa mo? Hindi ba magre-react ka sa pinagagawa ng Diyos sa asawa mo? Pero wala tayong nakitang pagtatalo. Kaya mga misis, kapag si Mister sumusunod sa kung ano yung pinagagawa ng Diyos, huwag kang kontra. Nasilip ba natin yan sa pag-aaral na ito? Di ba blessing na makita natin? Bakit hindi tayo nakabasa ng negatibong reaksyon ni Sarah o ng pagsalungat man lang ni Sarah sa hindi madaling pinagagawa ng Panginoon kay Abraham? Mga kapatid, dito magkakaroon tayo ng idea na talagang napakagandang tingnan na pareho sila na may kumpiyansa sa Diyos. Amen? Because both of them realized the truth that from doon sa kalagayan na wala silang Isaac, binigyan sila ng Isaac. Mula sa walang pagpapala, mula sa mahirap na kalagayan noon, inangat po tayo ng Panginoon, pinagpala po tayo ng Panginoon. Ngayon nagtatalo na tayo sa mga bigayan sa church. Ngayon nagtatalo na tayo sa mga i-offer sa church. Ngayon nagtatalo na tayo sa mga pagsuporta sa project sa church. Mali. Be like this couple na lumalabas na parang iisa ang puso. May mga pagkakataon po ang hirap kay Mister na gawin ang kalooban ng Diyos kapag ka po si Mrs. ay laging nakasalungat. Pag hindi supportive si Mrs. So kaya mga Kristiyanong babae, be supportive to your husband. Okay? Sa mga husbands naman, sana po ipakita nyo yung talagang buhay na sumusunod sa Diyos at nagtitiwala sa Diyos at doon nyo madala ang asawa nyo, ang anak nyo, ang buong pamilya nyo, mga kapatid. Kaya ito po ay napakalaking blessing. We can see here yung hindi bibirong kumpiyansa sa Diyos at yung mindset mahalaga, mula sa wala pinagpala, mula sa wala binigyan tayo ng Panginoon. Everything that we are enjoying in this life, bigay ng Diyos yan. Yan po ang pinaka-concept ng storya. Mula sa wala silang Isaac, mula sa imposibleng magkaroon sila ng Isaac, binigyan sila ng Panginoon ng Isaac. Tapos heto ngayon, ipagkakait mo sa nagbigay, yung hinihingi niya sa'yo, samantalang mula sa kalagayang mahirap na magkamit ka niya, na makamtan mo yan, na makuha mo yan, ibinigay ng Panginoon sa iyo yan. Ngayon, nung sinubukan ng Panginoon na ibigay mo sa Kanya, ikaw pa ang tatanggi sa Kanya? Well, ito po'y magandang maging pagsusuri ng bawat isa po sa atin. Bakit ba mahihirapan tayong sumunod sa Diyos kung totoong nagtitiwala tayo sa Diyos? Hindi ba blessing? So nakita nyo po, kaya hindi ngayon alam nyo ang kwento, yun na po yun, mga kapatid. Always learn from the story na makikita natin sa Bible. And in this message, I believe, meron na naman kayong bagong tuklas, mga kapatid. Hindi man lang kumontra si Sarah sa akin pong kaisipan, sapagkat hindi po biro sa bahagi po ng babae yung longing na magkaroon ng anak. At hindi rin biro ang hirap ng panganganak. Tapos, ito ang Diyos kukunin sa'yo. Diba? Parang, baka mapapakanta ka ng di ko kayang tanggapin Diba? Mga kapatid, isang bagay, ang susi lang po, magtiwala ka sa Diyos. Dahil mula sa wala, pinagpala ka niya. Hindi po gusto ng Diyos na mahirapan ka, hindi gusto ng Diyos na mawalan ka, hindi gusto ng Diyos na maging malungkot ka. Ang gusto lang ng Diyos, matuto ka doon sa susi para lalong pagpalain ka, at ang susi, tiwala sa Kanya. If we will just learn to trust the Lord completely, if we will just put our confidence in God, hindi po magiging mahirap sa atin na sundin po siya. So nakita po natin the call for obedience. Nakita rin po natin, mga kapatid, yung pong cost, yung halaga. At binibigyan pansin din po natin yung challenge. It is very challenging
yung hinihingi ng Diyos. Okay, tanggapin po natin yung pong typical na kaisipan ng tao, parang very challenging na ang 10% ibibigay mo. Di lalong challenging kung yung buong ibinigay ng Diyos, hihingi niya sa'yo. Lalong challenging po yan. Mga kapatid, anong susi? Confidence. Confidence. Tiwala lang po, mga kapatid. At maliwanag po na ang statement ni Abraham, God will provide. Hindi naman niya sinabing, ikaw ang iyahain ko dyan. Basta inilagay po niya si Isaac, and then, ang kanyang statement, God will provide. Doon natin kinuha yung Jehovah Jireh, mga kapatid. Di po ba? So yung concept na yon, yung idea na yon, na ang Diyos ang magpo-provide. Tandaan niyo po ito. Yun ang dapat kaisipan mo. Kapag ka nagbigay ka, ibabalik ng Panginoon yan. That is another thing. Another good thing about the mentality and the mindset of Abraham. Ang paniniwala niya mula sa wala, binigyan. Pangalawa, kung i-offer niya si Isaac at niloob ng Diyos na naihain talaga si Isaac, ano ang pananampalataya at kumpiyansa po ni Abraham? Kaya ng Diyos na buhayin siyang muli. Pagka po ang mga giver, ganyan ang concept, naku, hindi po magiging mahirap magbigay. Bakit? Kasi ang paniniwalaan mo, pag ibinigay mo, kayang ibalik ng Diyos yan. Diba? Kaya pong ibalik ng Panginoon yan. Liglig, siksik, umaapaw. Di po ba? Yun po yung sinabi ng Biblia. Kalokohan po sa iba, pero sa totoo lang, patotoo ng maraming nag-apply na. Nakita nyo po, si Sister Ana nga, ang sabi, sobra-sobra ang balik ng Panginoon. Saan ka pa? Diba? So yun ang paniniwala ni Abraham. Na yung pong iniuutos ng Diyos sa kanya, hindi kawalan, kundi susi upang siya'y pagpalain. Kasi alam niya na kung sakali mang mamatay si Isaac, kaya ng Diyos na buhayin siyang muli. Di ganun din ang maging pananaw mo sa giving mo, na pag binigay mo, kaya ng Diyos na ibalik yang muli. At yan po'y malinaw po sa Bible. So, at yun nga po ang magandang makita natin, mga kapatid, the compensation of obedience. Diba? Ano po ang reward? Ano po ang outcome? Ano po ang result ng naging pagsunod po ni Abraham? Mga kapatid, blessing. Amen? Blessing. And in fact, ang dami pong nadamay sa blessing. Mga kapatid, mga minamahal, pag nag-aral kayo ng Biblia, sa pagsuway mo, minadadamay. Sa pagsunod mo, minadadamay din. Naalala niyo po si Jonah nung sumuway? Hindi ba pati mga mariners at yung mga kasama niya doon sa bangka o sa doon po sa ship, mga kapatid, pati po sila. So ganun din po, kapag tayo po ay hindi po susunod, nakakadamay tayo. Now, on the positive side naman, pagka naman tayo sumusunod, nakakadamay din po tayo. Like in my case, mga kapatid, I can say, wala na akong masasabi pa, sa klase ng Diyos meron po tayo. You know what? Ako po ay pinagpala ng Panginoon nung ako po'y sumunod sa Kanya. Iniisip ko po ang buhay ko, kundi ko natutunang sundin ang Diyos. Naku, wala pong kakwenta-kwenta, walang kabuluhan. Pero ngayon, it is really fulfilling. Di ba? Na maramdaman mo na ang walang kwentang buhay mo nung sumunod ka sa Diyos. Hindi lang niya pinagpala, kundi naging channel para pagpalain din po ang iba. Amen? So naging reason for God to bless even your family. Even those people around you. So napakaganda po na makita natin na sa pagsunod natin ang laki-laking blessing. At yan po ang ipinakita ng ating pong storya, mga kapatid, sa message na ito, na si Abraham ay talaga namang pinagpala po ng Panginoon. Makikita niyo po yan sa verses 16 and 17, na ang sabi, in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thee. So that is actually the consolation, the compensation, the rewards, the outcome. Yun po yung joy na tayo po ay natutong sumunod sa Diyos. But we need to understand the true essence of obedience. When we obey God promptly. Do not delay, mga kapatid. Obey God perfectly according to what He said. Yun po ang gawin natin. Okay? And then obey God patiently in time. Makikita nyo po,
ang reward ng ating pagsunod. Mga kapatid, napakagandang bagay na matuto po tayo sa mensahe ng Panginoon sa usapan ng pagsunod. The true essence of obedience, particularly obedience to God. Pag sinabi nating sinusunod natin ng Diyos, so malinaw po yan, mga kapatid. Early morning, gumising na si Abraham. Okay? At ang halaga ng kanyang magiging pagsunod, ang kanyang kaisa-isang anak, ang kanyang mahal na anak. Kaya ang hamon, madali bang ibigay? Madali bang ibigay, mga kapatid, ang kaisa-isa mong anak? Okay? Yung confidence, naging dahilan kung bakit naging madali ang pagsunod. Because of his confidence in God, yung mahirap na bagay naging parang madaling gawin. Nito pong si Abraham, confidence of obedience. Kilala mo yung naguutos at alam mo na yung naguutos hindi kailanman magpapagawa sa iyo, maguutos sa iyo ng ikakasama mo. And then, the consolation, the compensation, the rewards, the joy ng tinatawag nating obedience. Mga kapatid, maniwala po kayo kahit sa awit ng mga bata that obedience is the very best way to show that we believe. Doing exactly, you see, perfectly, doing exactly what the Lord command. Doing it happily. Action is the key to immediately the joy you will receive. Obedience is the very best way to show that you believe. So, if you really want to enjoy the blessing of God in your life, let us keep on obeying the Lord in our lives. Sundin po natin siya. Mga kapatid, mga minamahal, umaasa po ako na tayo po ay lubos na naliwanagan dito po sa ating tinalakay ngayon. Sa ating pong mensahe patungkol po sa tunay na diwa at tunay na kahulugan ng pagsunod. So, kaya thank you po sa maagang oras na sinasamahan niyo po ako. Magandang samahan niyo po talaga ako sapagkat ang preparation po ng breakfast na ito ay inilalaan ko po para sa inyo. And I believe, higit sa akin, yan po ang inilalaan ng Diyos para sa bawat isa sa inyo. Napakasarap kaya na magsimula tayo ng araw na Diyos muna ang nakapangusap sa atin. Napakasarap yata na meron tayong lakas na paglabas natin ng bahay sa anumang gagawin natin. May salita ng Diyos na tibay at tatag po natin. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at nawa mga kapatid, makita niyo po kung gaano kabuti ang Diyos sa ministeryong ito. Sapagkat ito'y gabay, ito po'y tanglaw, ito po'y kabusugan ng ating pong espiritu. Mga kapatid, mga minamahal, ano ang tunay na diwa at kahulugan ng pagsunod? Ang pagsunod ay dapat maging karaka-raka. Right away. Kapag ang Diyos ay nag-utos, sunod lang po tayo. Obey God promptly, obey God perfectly, obey God patiently. And then, nakita natin sa story ni Abraham, ang linaw po ng panawagan para sa pagsunod, ang hamon para sa pagsunod, at ang halaga ng pagsunod, ang hamon sa pagsunod, ang pagtitiwala sa pagsunod, at ang gantimpala sa pagsunod. Mga kapatid, mga minamahal, thank you so much po.